Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Kumusta po kayo, Sir PB? Magandang gabi po sa inyo. Ako nga po pala si Red. Isa rin ako sa inyong mga tagapakinig. Naengganyo akong sumulat sa inyo para ibahagi yung karanasan ng kapatid ng mama ko. Dahil na rin sa mga narinig kong kwento mula po dito sa inyong channel. Bali naganap po ito doon sa kanilang probinsya. Mayroon po kasing nililigawan noon ang kapatid ni mama na si Tio Narding. At ito ay taga-ibang bayan na may kalayuan po talaga ang lugar ng babae mula sa kanila. Noong mga panahong iyon ay hindi pa gaano uso ang sasakyan doon sa kanilang lalawigan, na kung meron man silang nakikita ay mangilan-ngilan lamang at mabibilang talaga sa daliri. At wala pang mga pampasahero noon, pawang mga pribado lamang, kung hindi naman ay mga truck na ginagamit sa pagdi-deliver ng iba't ibang produkto. Kaya ang tao noon sa kanila ay sanay talaga sa malalayong lakaran. Kung minsan naman ay kalabaw o di kaya'y kabayo ang kanilang sinasakyan. At ang kapatid ni mama ay may inaalagaang kabayo noon. Paalaga ito sa kanya ng kanilang tiyuhin. At iyon ang kanyang ginagamit sa panliligaw. Ayon sa kwento ni Tio Narding, nang minsan siyang magpuntang muli sa bahay ng kanyang nililigawan, ay may nakasabay siya na taga-roon lang at kababaryo ni Mila. Ito yung dalaga na kanyang pinopormahan. Na nung huli ay nalaman pa niyang magkababata pa ang mga ito. Nang dumating siya ay hindi naman na nagtagal pa yung lalaki. Umalis din daw ito kagad. Natinanguan lang daw siya nito nang siya ay makita na naninigarilyo sa labas. Gumanti lang naman daw siya ng ngiti dito at kanya pang initian bilang pagpapakita na hindi siya galit. At hindi naman talaga iyon binigyang pansin ni Tio Narding. Sabi pa niya, hindi rin siya nailang o nabahala. Naisip niyang bahala na kung sino sa kanila ang siyang mapipili. Katwiran pa niya, kung hindi ukol ay hindi bubukol. Na ang ibig niyang ipakahulugan, kung hindi para sa iyo, kahit anong pagsisikap at pagpupumilit mang gawin, ay hindi talaga mapapasa iyo. At si Tio Narding, ayon na rin sa paglalarawan ng nanay ko, ay talagang mabait. Pasensyoso ito at napakalawak ang kanyang pangunawa. Pero maprinsipyo talaga itong tao. Pumasok na siya sa bahay at bumati ng isang magandang gabi sa mga naroroon. At nag-usap na sila ng kanyang nililigawan. Nang magpaalam siya ay gabi na. Hindi nga tiyak ang eksaktong oras nung mga sandaling iyon. Pero ginabi na talaga siya ng gusto.
dahil sa napasarap ang kanilang naging pag-uusap. Wala namang problema dahil sa may dala naman siyang flashlight at sanay na rin naman itong lumakad ng gabi. Nang nakaalis na siya sakay ng kanyang kabayo, ay hindi niya pinatakbo ang alaga. Sa halip ay malumanay lang umano ang ginawa niyang pagpapalakad dito. Ayaw niya kasing puwersay nito at baka naman masyado nang mapagod. Dahil kanya na itong pinatakbo nung siya ay papunta pa lamang. Pagkukwento pa niya, pasipol-sipol pa siya habang binabaybay yung daan. Nang biglang mayroon siyang narinig na sumisingit sa pagitan ng kanyang ginagawang pagsipol. Pero nagpatuloy lang umano siya at hindi nagpahalata. Ngunit medyo hininaan niya ng kaunti yung kanyang pagsipol. Nais niya kasing masiguro kung tama nga ba ang kanyang narinig. Dahil parang huni talaga iyon ng aswang. At sa ikalawang pagkakataon ay muli nga niya iyong narinig. At hindi nga siya nagkamali. Huni nga talaga iyon ng aswang. Dahil doon ay naging mas alerto pa siya. Aminado siyang nakaramdam din ng kaunting kaba pero hindi siya nagpadaig sa takot na kanyang naramdaman. At habang nagpapatuloy siya ay napapansin niyang sumusunod iyon sa kanya. Kaya naisip ni Tio Narding na talagang siya ang pakay nito at hindi basta napadaan lang. Ipinagpatuloy pa rin niya yung kanyang pagsipol habang patuloy na naglalakad yung kanyang kabayo. Patay mali siya lang siya. Pero nakahanda na sa anumang pwedeng mangyari. Nang bigla na lang huminto ang kanyang kabayo at ayaw nang magpatuloy pa. Kahit na anong utos niya dito gamit ang kanyang mga paa, ay ayaw talagang sumunod nito. Bahagya pa nga niya itong hinagupit sa tagiliran upang mapilitang sumunod. Pero ayaw talaga. At sa halip na umabante ay umaatras pa ito. Kaya kinutuban na siya ng hindi maganda. Naalala niyang bigla yung ibinahaging kwento ng kanilang lolo tungkol doon. Na kapag ang kabayo ay biglang kumilos ng ganon, ay siguradong mayroong masamang elemento na humaharang sa dinaraanan nito. Ayon kay Tio Narding, talagang nanindig ang kanyang mga balahibo nung mga sandaling iyon. Pero pinaglabanan niyang pilit ang takot, kung kaya hindi siya nalito o nataranta. Ginawa niya yung turo sa kanya ng kanilang lolo, kung kaya mabilis siya naglabas ng lighter. Sinaunang lighter ito na isang sikat na brand noong mga panahong iyon na nilalagyan ng fluid at ito ay windproof. At nang magsindi na iyon ay agad niyang inilapit sa buhok ng kabayo na nasa gawing batok nito. Mabilis na umalingasaw ang mabahong amoy ng sunog na balahibo nito. At bigla na lamang tumakbo ng ubod bilis yung kabayo. Kumapit siya ng mabuti sa renda nito. Pagkat noon lang niya ito nasakyan ng ganong kabilis ang ginagawang pagtakbo. Pero hindi pa rin siya napanatag. Dahil kanya pa ring naririnig ang huni ng aswang. Na malakas ang kanyang kutob na sinusundan pa rin siya nito. Hanggang sa masapit na nila yung ibabaw na bahagi ng burol na malapit na sa kanilang bahay. At biglang huminto yung kabayo. Sumigaw si Tio Narding at humingi ng tulong. Dahil ramdam niyang
sinundan pa rin siya ng aswang. At alam niyang nasa paligid lamang ito. Kung kaya nga biglang huminto na muli yung kanyang kabayo. Maya-maya pa ay bigla na lang siyang napayuko. Nang maramdaman niya yung malakas na hanging dumaan sa ibabaw ng kanyang ulo. Mabilis na niyang binunot ang kanyang baril na nakasukbit sa kanyang bewang sa harapan at agad iyong pinaputok pa itaas. Umalingaw-ngaw yung malakas na putok noon, kung kaya lalo nang nagmadali ang kanyang mga magulang at kapatid. Kwento pa ni Mama, panay na raw ang sigaw ng kanilang ina at alalang-alala kay Tio Narding. Ang tatay naman daw nila ay hinugot na lang ang itak nito na nakasabit sa dingding at hindi na itinali pa sa bewang kasamang lalagyan nito. Basta kanya na lang daw hinugot iyon dahil sa pagmamadali. Nang malapit na sila kay Tio Narding, ay nakita nila itong tila may inaasinta sa itaas na siya ay nakatingala at itinututok ang kanyang baril. At paulit-ulit daw nitong binibigkas ang katagang aswang. Ngunit nang tuluyan na silang makalapit sa kanya, ay tumigil na rin ito at sinabing na wala na yung aswang. Nang nasa bahay na sila, ay ikinuwentong lahat ni Tio Narding ang nangyari at kung paano siya sinundan ng aswang. Matapos na mangyari iyon, ay ipinagpatuloy pa rin naman ni Tio Narding yung kanyang panliligaw. Yun nga lang, ay lagi na siyang may mga kasama sa pagpunta roon. Kung minsan nga, maging ang kanyang ama ay sumasama. Hanggang sa mapasagot na ni Tio Narding si Tia Mila at kalaunan ay namanhika na sila. Nagkatuluyan sila ni Tio Narding. Nung huli ay nalaman nilang yung kababata ni Tia Mila na karibal ni Tio Narding ang tumambang at tumabol sa kanya. Hindi ito tinanggap ni Tia Mila at ng kanyang mga magulang dahil sa kilalang aswang ang angkan nito doon sa kanilang lugar. Dahil naman doon ay sinisinimando ang kanyang ina. Bunga ng kanyang pagkakabigo na mapaibig si Tia Mila. Dahil ang kanilang ina umano ang dahilan ng kanilang pagiging aswang. At dahil doon, kung kaya lahat ng kanyang ligawan ay hindi siya tinatanggap. Si Mando ang siyang naging karibal noon ni Tio Narding. At ito rin yung pinaniniwalaan nilang aswang na nanambang at tumabol sa kanya. Usap-usapan pa sa baryo nila Tia Mila na bigla na lang namatay ang nanay nila Mando at kasabay din noon yung kanyang pag-alis sa kanilang lugar. Kaya hinala ng marami, ito ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang ina, na mayroon itong ipinakaing kontra sa matanda. Kung kaya, bigla itong nagkasakit at namatay. Matapos mamatay ang kanilang ina, ay isa-isa na ring nagsialisan ang mga kapatid ni Mando doon. At mula noon, ay natahimik na ang kanilang baryo. Dati-rati kasi ay lagi na lang may mga nangyayaring kababalagan at palagi may mga nagkakasakit ng biglaan at namamatay. Bukod pa sa mga nararanasan nilang pagpapakita mismo ng aswang na nag-iiba-iba ito ng anyo. At iyon na nga, nang tuluyan ng mawala doon ang pamilya nila Mando, ay natahimik na ang kanilang baryo. At hindi na rin sila nakakakita pa ng mga hayop na may pambihirang laki kaysa sa karaniwan. At natigil na ang mga hindi maipaliwanag na pagkamatay ng kanilang mga kababaryo. At iyan po Sir PB yung nakakatakot na karanasan ng chewing ko. Sana po ay mapili nyo rin at maikwento dito sa inyong programa. Maraming salamat po.
At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.